Malakas bang laban natin, attorney? Well, I really can't tell. Oo, napatunayan natin sa korte na mabuting tao si Colleen. But Timo's testimony remains solid. The judge might still lean on it, lalo na't walang kumukontra. Nay, Tay, ayoko pong makulong. Colleen. Ayoko, Nay. Anak. Colleen, anak. Relax. Kausap ko yung private investigator na hinire ko. Hindi siya titigil hanggat hindi siya nakakakuha ng ebidensya para ma-question ang credibility ni Timo. Anak, hindi pa tapos ang laban natin. Attorney, may pabor lang sana ako. Kailangan kong makaharap si Timo malabanan. Nakikiusap ako. Bawiin mo na yung statement mo. Magsabi ka na ng totoo. Sinabi ko na po yung totoo, sir. Hindi eh. Sisinungaling ka. Bakit naman po ako magsisinungaling? Sir, matino po akong tao. Yung nangyari po kay Jessica, hindi ko po talaga sinasadya. Kaya po ako sumuko para pagbayaran yung nagawa ko. May mga anak din po ako. Tayo ko pong matutunan nila sa akin na okay lang takasan yung mga kasalanan. O magsinungaling. Dapat laging nagsasabi ng totoo. Nagsasabi ka ba ng totoo? O inutusan ka lang nila? Nabinayaran po ako ni Ma'am Hazel. Pareho lang po kayo ng isang asawa niyo, si Ma'am Felma. Bakit niyo mo ba pinagpipilitan na nagpabayad ako? Dahil hindi tinulak ni Colleen si Jessica. At alam mo yun! Akala ko ba matino kang tao? Mabuti kang ama? Oh, makakayanan ba magpakulong ng isang inosenteng anak? Pasensya na po, sir. Pero hindi ko po kayang bawiin yung salaysay ko. Nakita ko po na tinulak ni Colleen si Jessica, kaya ako po siya nabangga. Tay, ano, kamusta yung usap niyo ni Timo? Sir, matino po akong tao, kaya po ako sumuko para pagbayaran yung nagawa ko. Tama na. Huwag mo nang saktan yung sarili mo, Tay. Nandito kanina si Manuel. Pero huwag po kayong mag-alala, ma'am. Hindi po ako tumiklop. Hindi ko po kayo nilaglag. Pero ma'am, aaminin ko po sa inyo. Nagigilty po talaga ako sa sinabi ko sa asawa ninyo. Kitang-kita ko po sa mata niya yung sakit na dinadaanan niya. Pwede ba? Huwag mo naman intindihin yung nararamdaman ng asawa ko niya. Paano pong hindi? Pareho po kaming tatay. Napatay ko yung isang anak niya, tapos yung isa makukulong dahil sa akin. O ano ngayon ang ibig mo sabihin? Ngayon ka pa makukonsensya. Isipin mo nila, yung pamilya mo. Ginagawa mo lahat ng ito para sa kanila. Ayaw mo naman siguro na putulin ko yung sustento nila, diba? Alalahanin mo. Next month, manghanganak na si Diana, di ba? Tsaka ang balita ko, si Sarian, dahil suhi yung bata, naku. Ibig lang sabihin, malaki-laking pera ang kakailanganin mo. May na-discover yung private investigator ko tungkol kay Timo. Eto, tignan mo, Felma. Oh.
2 years siya nagtrabaho bilang driver kay Councilor Parse ng 1st District. Tapos, bigla na lang siya natanggal sa trabaho. Nakipagsuntukan sa amo. Violence! Kay Councilor Parse mismo? Oo. Alam mo, Felma, baka makatulong to sa plano natin na i-discredit si Timo. Aalamin ko lang ang dahilan. Wala kasi si Councilor Parse. Nasa Zamboanga. Pero pagdating niya, pupuntahan ko siya at ako na mismo makikipag-usap sa kanya. Salamat, Noah. Wala yan, Felma. Oh, Manuel. Alam mo ba, may good news si Noah? Oh, narinig ko nga eh. Bida na naman siya, tsaka tuwang-tuwa ka nga eh. Manuel! Ano ba problema mo? Ikaw ang problema. Sobra-sobra na yung pangingilam mo sa pamilya ko eh. Tumutulong ako. Hindi ako nangingialam. Tumutulong ka o nagpapag-good shot ka? Uy, hindi ka parte ng pamilya ko. Hayaan mo kami umayos sa problema namin. Alam mo ang problema mo? Binibigyan mo ng mali siya yung pagtulong ko eh. Pelma, hindi naman yata kailangan ng tulong ko dito eh. Fine. I'm out. Talaga ba, Manuel? Pinaiiral mo yung pride mo? Ngayon pa talaga? Kung kailan nanganganib yung anak mo na makulong? Oo nga, Tay. Kailangan natin ng tulong eh. Tsaka si Tito Noah naman hindi naman ako iba sa amin. Sorry, Pelma. Bigla lang naman ako eh. Maraming salamat ha. Inalaw mo ako sa panaginip. Kaya lang, umiiyak ka. Tapos sinasabi mo na patawarin ko kayo ng mami mo at alagaan ko siya. Gabi-gabi niya akong dinadalaw sa panaginip. Sinasabi niya sa akin, everything will be fine. Na sana patawarin mo na ako at alagaan. Yun din ang panaginip mo? Oo, Manuel. Dinadalaw ka rin ba sa panaginip ni Jessica? Sinabi rin niya ba sa'yo yung last wish niya? Magbalikan na raw tayo. Ikaw ba si Diana Malabanan? Opo, ako nga po. Sino po sila? Ako si Hazel, ang ina ni Jessica Cruz. Ang binangga at pinatay ng asawa mo si Tim. Ma'am, maawa po kayo sa bibi ko, ma'am. Sumuko na po siya. Ano pa po bang gusto niyong gawin niya? Basta kung may malalaman ka, ititikom mo yung bibig mo. Kasi kung hindi, may mangyayaring masama kay Timo sa loob ng kulungan. Yung sinabi ng PI mo, Noah. He is an upright person. May paninindigan at prinsipyo. Kaya mahihirapan tayong sirain ang credibility niya. Malaki yung posibilidad na matalo tayo sa kaso. Hindi pwedeng makulong si Colin, hindi pwedeng makulong si Bunso. Ay, ang bata pa yun eh. Kung binayaran ni Hazel si Timo para sirain si Colin, babayaran ko rin si Timo para bawiin lahat yung sinabi niya. Kaya kong doblehin o triplehin yung binayad ni Hazel.